Nagsisimula ang kwento sa ating pangunahing tauhan na biglang napunta sa isang mundo na parang hinugot mula sa mga kwento sa web novel. Matapos ang 9 na taon ng walang humpay na pag-aaral, malapit na sana siyang magtapos, pero sa hindi inaasahang sandali, nadiskubre niyang may mga taong may kapangyarihan. Sa sobrang gulat, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagpanik ang ating bida, pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Nang malaman nilang nasa mundo pala sila ng cultivation, biglang lumitaw ang isang kakaibang mensahe, maaaring mali ang impormasyong nailagay tungkol sa mundo. Huwag kang mag-alala, magsimula ka lang ulit, good luck. Napaluhod siya, humagulgol, at napatingin sa kanya ang mga tao. Malungkot niyang nasabi, alam niyo ba kung anong pinagdaanan ko nitong 9 na taon? Huwag niyo akong lokohin ng ganito. Ayoko nang mag-aral, sinong mag-aaral kung pwede namang mag-cultivate? Pero bigla siyang napatigil, may pumasok na ideya sa kanyang isipan, naalala niya ang mga kwento ng transmigration at napabulalas. Teka lang, transmigration, cultivation, hindi ba ito ang klasikong simula ng isang badoy na web novel? Ibig sabihin, malamang napakalakas ng talento ko. Dahil dito, nagdesisyon siyang sumali sa isang seremonya ng pagsusuri, nagtipon ang lahat sa harap ng isang dambuhalang monumento na may nakasulat sa gitna, Limitless Extreme, para sukatin ang potensyal ng bawat isa. Pero ang resulta ng ating bida, sobrang sama, humagulgol siya sa iyak habang pinagtatawanan ng mga tao, gusto na niyang umuwi sa Earth at mariing sinabi, ibang-iba ang transmigration na to sa mga nababasa ko sa libro. Makaraan ng ilang sandali, makikita ang ating bida sa isang sulok, na nawalan na ng pag-asa, bulong niya, akala ko ako ang bida. Pero biglang may lumapit na misteryosong tao at nagtanong ng hindi inaasahan, gusto mo bang mag-cultivate para maging immortal? Nabuhayan siya bigla, napalingon, gulat na gulat, lumipat ang eksena sa Qingyan Dao Sect, isang lugar na napakaganda at punong-puno ng kapayapaan. Sa loob nito, nakatayo si Sect Master, Daoist Taihua at mariing sinabi, Changyu, may misyon ako para sa'yo. Hinawakan niya ang kanyang disipulo, nagmakaawa, mabuting disipulo, tulungan mo ang iyong master, napakahalaga nito. Pero si Su Changyu, ang pinakamatandang disipulo, kalmado lang habang umiinom ng tsaa, parang wala siyang pakialam, at mahinahon niyang sinabi, anong klaseng malaking problema ang pwedeng mangyari sa isang maliit at third-rate na sekta tulad natin? Ipinaliwanag ni Sect Master Taihua, mukha siyang multo sa sobrang stress. Kamakailan lang, naglabas ng bagong patakaran ang mga nakakataas, isasara ang mga sekta na nasa pinakahuling ranggo tulad natin, maliban na lang kung makakahanap tayo ng 8 matatag na disipulo sa loob ng 1 taon para ma-promote sa third-rank sect. Nang marinig yun, kalmado pa rin si Su Changyu habang umiinom ng tsaa, sagot niya, edi isa na lang ang kulang. Ngunit mariing sinabi ni Sect Master Taihua na hindi ito ganun kadali, lahat ng sekta ay nag-aagawan sa mga bagong talento, at may ilan pang ang gumagamit ng tinatawag na honey traps, mga magagandang babae na ginagamit para akitin ang mga lalaking cultivator. Sa kabila ng lahat ng ito, nagawa pa rin ni Taihua na mahikayat ang batang si Ye Ping, wala itong talento, pero masipag at nagtatrabaho ng libre. Excited ang ating bida at buong puso niyang sinabi, gagawin ko ang lahat, basta matuto lang akong mag-cultivate. Pero nag-aalala si Sect Master Taihua, baka kapag nalaman ni Ye Ping ang totoo, umalis ito, kaya mariin niyang utos. Magpanggap kayong mga tunay na master, ikaw at ang mga junior brothers mo, magturo ng kung ano-anong teknik, kahit hindi maintindihan, basta mukhang totoo. Dagdag pa niya, magpalipas lang tayo ng oras, kapag ligtas na ang sekta sa loob ng 1 taon, saka natin hayaan siyang pumili kung mananatili o hindi. Narinig ito ni Su Changyu, at may sarkastikong ekspresyon habang hinihipan ang daliri, mariin niyang sabi. TSK, akala ko seryoso, nagpapasikat lang pala. Tumayo siya, bahagyang yumuko, at nagtanong, Master, alam niyo ba kung anong palayaw ang binibigay sa akin ng mga junior brother at sister ko? Ano? Tanong ni Taihua, kunot noo. Doon, ipinakita ni Su Changyu ang kanyang pangmalakasang intimidating glare, sabay kumpiyansang sabi. Ang disipulo niyo ay walang talento, pero bigla siyang naglabas ng nakakagulat na kapangyarihan, nagliwanag ang paligid, at kitang-kita na siya pala ay sobrang lakas. Pagkatapos, buong yabang niyang sinabi, pagdating sa pagpapasikat, kung sasabihin kong ako ang pangalawa sa buong Qingzhou, walang maglalakas loob na sabihin sila ang una. Nag-post siya ng mayabang, sabay sabing, tama ang pinuntahan niyo, ito ang larangan ko.
Napatingin si Taihua sa kanya, gulat na gulat sa sobrang kayabangan ng disipulo. Mariing utos ni Sect Master Chang Yu, basta matagumpay mong mapanatili siya sa loob ng 1 taon nang hindi umaalis. Pero laking gulat ng lahat nang tumanggi si Su Changyu, mariin niyang paliwanag, ang panloloko sa bata ng 1 taon, masyadong maliit para sa talento ko. Buong pagmamalaki, ipinangako niya, gagawin kung gustuhin niyang manatili sa sekta, kahit sa susunod niyang buhay. Sabay tawa ng malakas, puno ng kumpiyansa, humanga si Sect Master Taihua sa tiwala ng kanyang disipulo, pinuri niya ito bilang isang napakahusay na artista. Sa puntong ito, sobrang taas na ng kumpiyansa ni Su Changyu, nanumpa pa siya, kung mabigo man ako, kakainin ko ang 1 buong espada, kasama ang sausawan. Pagkatapos ng usapan, yumuko siya sa harap ng Sect Master para magpaalam. Maghihintay ako sa likod ng bundok mamayang gabi. Mariing tugon ni Taihua, sige, ihahatid kita gamit ang espada ko. Ngunit tinanggihan ni Su Changyu ang tulong ng kanyang master at umalis na parang isang taong may mataas na antas. Mariin niyang sinabi, hindi na ako yung dating disipulo na nangangailangan ng tulong. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay at gumawa ng isang kakaibang hand gesture, napatingin ang Sect Master, pati ang ibon sa tabi, sa kakaibang galaw na yun. Nagulat si Taihua, kilala niya ang teknik na yun. Nagtataka siya kung ito nga ba ang iniisip niya. May seryosong ekspresyon si Su Changyu habang nagsalita tungkol sa isang maunlad na panahon, ang matagal ng pangarap ng kanyang master. At sa sandaling yon, ginamit niya ang isang sword skill gamit lang ang kanyang mga daliri, nagliwanag ang mga ito sa kulay bughaw at lila. Napanganga ang Sect Master sa gulat, napasigaw siya. Ito na talaga ang legendary sword flying technique. Dagdag pa niya, paanong nangyari to? Isa siyang mediocrity sa sword path na hindi pa nakakapag-master ng kahit isang sword form sa loob ng 10 taon. Pero ngumiti lang si Su Changyu, parang wala lang. Nanlamig ang ekspresyon ni Taihua, nalungkot siya, napagtanto niyang niloko na naman siya ng kanyang disipulo. Malakas na tumawa si Su Changyu at inamin, nagkukunwari lang ako, kailangan ko pa rin sumakay. Napahawak sa mukha si Sect Master Taihua, parang sinakluban ng lahat ng problema, mariin niyang sabi. Grabe ka talaga, sana hindi mo mabaliw ang bagong junior brother. Pagdating ng gabi, handa na ang lahat para sa pagtatagpo sa tuktok ng bundok. Sa isang kamanghamanghang tanawin, mag-isa naghihintay si Su Changyu sa pagdating ng ating bida. Nanginginig siya sa lamig, nakabalot sa kanyang damit na isang collector's edition, Qingzhou Sword Trial Top 500 Reward Set. Napabahing siya, sabay reklamo, ang lamig naman dito, parang eksena sa K-drama. Pero bigla niyang naramdaman ang presensya ng iba, mariin niyang sabi. Andito na siya, mabilis siyang tumayo at sinimulan ang kanyang grand performance, sa puntong ito, makikita si Yeping na napahawak sa batong pader, hingal na hingal sa sobrang pagod, bahagya siyang tumingala, at namangha sa itsura ng isang tunay na immortal. Sa liwanag ng buwan, si Su Changyu ay mukhang isang cultivation master na bumaba mula sa langit, lumingon si Su Changyu, nagbigay ng mahiwagang tingin, at sinimula na ang kanyang palabas. Seryosong nakatitig si Yeping kay Su Changyu, na maringal na nakatayo sa tuktok ng bangin, tila isang mandirigmang mula sa alamat. Bigla niyang inilabas ang kanyang espada, nababalutan ito ng asul na kidlat, at ang presensya ni Su Changyu ay tila bumalot sa paligid ng isang makapangyarihang Diyos. Napamulagat si Yeping, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, sa isip niya, tanong niya, ito na ba ang tinatawag nilang Sword Immortal? Pero may kakaibang pakiramdam siyang dumaan sa kanyang puso. Bakit nga ba may ganitong klaseng disipulo ang isang sekta na tumanggap sa isang tulad niyang walang pangalan? Doon pumasok sa isip niya ang isang posibilidad, baka ang sekta ay isang lihim na samahan ng mga makapangyarihang master. Napangiti siya sa ideya, kung totoo ito, kahit sino sa kanila ay kayang gawing makapangyarihan ang isang tulad niya. Naalala niya ang unang araw niya sa sekta, mukhang sira-sira, parang pinabayaan. Noon, hindi niya ito pinansin, pero ngayon, napagtanto niyang sobrang over the top pala ang itsura. Pero kahit ganoon, kapansin-pansin ang kalinisan ng lugar na ikinagulat niya. Doon niya naunawaan, isang matalinong panlilinlang pala ito para itago ang tunay nilang kapangyarihan. Namangha siya at sa isip niya, walang kahit 1,000,000 immortal ang makakapantay sa kanyang senior brother. Narinig yun ni Su Changyu at ngumiti, gusto ko ang estilo mo, Yeping, wika niya. Mula ngayon, tinatanggap kita bilang aking junior brother.
Natutuwa si Su Changyo sa papuri, kaya bilang ganti, nagpasya siyang magpakitang gilas. Bibigyan kita ng isang malaking oportunidad para mapalakas ang iyong kapangyarihan, aniya. Nagpakawala siya ng bugso ng enerhiya patungo kay Yeping, malakas, matindi, parang hangin ng isang bagyo. Napatulala si Yeping, hindi makapaniwala sa lakas ng tama. At sa sandaling yon, taas noong sinabi ni Su Changyo, ako ang pinakamatandang senior brother ng Qingyan, ang simoy na ito ay isang lihim na teknik ng paglikha, kaya nitong palakasin ang iyong talento sa cultivation. Gulat na gulat si Yeping, sa isip niya, walang ordinaryong sekta ang may ganitong klaseng teknik. Yumuko siya, puno ng pasasalamat, habang si Su Changyo ay palihim na itinago ang nanginginig niyang kamay sa likod. Maraming salamat sa iyong kabutihang loob, senior brother, wala akong paraan para masaklian ito, mariing sambit ni Yeping. Kalmado ang tugon ni Changyo, maliit na bagay lang yan. Pero sa kanyang isip, napatawa siya, anong secret technique of creation? Simoy lang yun, sobrang basic pa. Pagkatapos, unti-unting umupo si Su Changyo sa isang bato, kalmadong nagsalita na parang isang tunay na guro. Little junior brother, bago kita turuan ng landas ng espada, may isang tanong muna ako. Pagkarinig ni Yeping, halos hindi siya mapakali sa tuwa. Sa isip niya, may pilyong ngiti habang naglalaro ang imahinasyon. Isang tanong, nabasa ko na to sa mga libro, bago magturo ang isang peerless master ng secret technique, laging may tanong muna, tama to, tama to. At doon, mariing nagtanong si Su Changyo, ano sa palagay mo ang pinakamataas na antas ng swordsmanship? Pero sa loob-loob ni Su Changyo, pilyo siyang napangisi, hihihi, ako lang talaga ang may ganitong ka-show off na tanong, sige, sagot ka na, kahit ano pa sabihin mo, mali yan, ipapakita ko ang malalim at unpredictable kung pagka-master sa sword path, ako ang hari ng pagpapasikat. Samantala, si Yeping ay seryosong nag-isip, para sa kanya, perpekto ang tanong para sa sitwasyon nila. Naniniwala siyang nasa harap siya ng isang tunay na master, kaya nagmuni-muni siya ng malalim. Lumipas ang isang oras, nag-iisip pa rin si Yeping. Naiinis na si Su Changyo sa sobrang tagal, sa isip niya, halos manginig sa lamig, mamamatay na ako sa ginaw sa lugar na to. Sa wakas, sumagot si Yeping, ang pinakamataas na antas ng swordsmanship ay kapag kahit isang damo lang ay kayang putulin ng araw, buwan, at mga bituin. Napatigil si Su Changyo, sa sobrang over-the-top ng sagot. Sa isip niya, halos mapanganga, holy shit, ako si Su Changyo, 20 taon nang nag-e-ensayo ng espada, at ang pinakamalakas na nakita ko, bundok lang ang kaya niyang hatiin, isang damo para putulin ng araw, buwan, at mga bituin. Gaano ka ka-show off, Yeping? Sa sandaling yun, mariing nagtanong si Yeping, hindi ba medyo exaggerated yun, senior brother? Sana hindi mo ako sisihin. Pero sa loob-loob ni Su Changyo, gustong-gusto niya ang linyang yun. Balak pa niyang gamitin sa susunod, kaya nagkunwari siyang seryoso at master level, sabay sabing, totoo, medyo exaggerated nga, ang landas ng cultivation ay nakatuon sa katatagan, medyo ambisyoso lang si junior brother. Pagkarinig ni Yeping, mariin siyang tumugon, puno ng paggalang, pasensya na po kung ako'y nagkamali. Sa sandaling yun, dahan-daang hinugot ni Su Changyo ang kanyang espada. Sa isang iglap, mabilis siyang nagpakawala ng isang sword slash na tumama sa lupa, nag-iwan ito ng kumikislap na marka ng enerhiya. Pagkatapos, tumalikod si Su Changyo at mariing sinabi, ang markang ito ng espada, maaari mong sabihin karaniwan, pero pwede mo ring sabihin hindi. Sapagkat taglay nito ang pinakamalakas na intensyon ng espada sa buong mundo, kung gaano mo ito mauunawaan, nakadepende sa iyong sariling pag-intindi, babalikan kita pagkalipas ng 7 araw. Pagkarinig ni Yeping, halos lumundag siya sa tuwa, sigurado na siya, nakapasok na siya sa isang sekta ng mga makapangyarihang master. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Su Changyo na nagmamadaling bumaba sa hagdanan, may ngiti sa labi habang hinahanap ang kanyang second junior brother. Excited siyang ipagpatuloy ang kanyang palabas, at doon, sa gitna ng kagubatan ng kawayan, natagpuan niya ang isang dalagang nakaupo sa ibabaw ng isang bato, kalma ang dalaga, pero matalim ang tingin. Tinanong niya si Su Changyo, ano sa tingin mo ang talento ng bagong junior brother? Umiiling ang babae, ibinunyag ang kanyang kaakit-akit na mukha, at tahimik na naghintay ng sagot. Pagkarinig ni Su Changyo, bigla siyang sumugod habang mariing sinabi, junior sister, namboboso ka na naman. Natawa ang babae, sabay biro, hihihi, curious lang naman ako.
Sa isip ni Su Changyu, pilyo siyang nag-isip, sakto, ikaw ang gagamitin kong test subject. Tumindig siya ng tuwid, seryoso ang mukha, at nagsalita, Junior sister, huwag muna natin pag-usapan yan. Nandito si senior brother para magtanong, alam mo ba kung gaano kalakas ang rurok ng landas ng espada? Nagulat ang babae, sabay tanong ng mariin, ang landas ng espada. Anong kinalaman yan sa akin? Bakit bigla kang naging seryoso? Matatag na sagot ni Su Changyu, ang pinakamataas na antas ng swordsmanship ay yung kaya mong gumamit ng isang damo para putulin ang araw, buwan, at mga bituin. Napanganga ang dalaga sa gulat, kumislap ang mga mata sa paghanga. Pero may halong biro, pinuri niya si Su Changyu sa kanyang pag-arte. Agad namang tumugon si Su Changyu, sabay mayabang na pose at tawa, syempre naman, ako pa ba? Matapos ang tawanan, naging seryoso ang babae, ang second junior sister ni Su Changyu, at nagtanong. Gaano katagal bago maunawaan ng isang baguhan ang sword intent? Bago sumagot, tumingin muna si Su Changyu sa gilid, kalmado ang mukha. Pagkatapos, nagpakita ng mapait na ekspresyon at mariing sinabi habang nangungulangot sa ilong, paano niya maiintindihan yun? Ako nga, hindi ko pa rin napagtagumpayan yun. Nang marinig yun, nagulat ang babae, nagpakita ng maasim na ekspresyon dahil hindi makapaniwala sa sinabi. Samantala, makaraan ng 2 oras, sa tuktok ng likod ng bundok, nakayuko pa rin si Yeping sa gilid ng bangin, habang seryosong nagmumuni-muni. Tinitigan niya ang marka sa lupa, pero mukha lang itong bitak. Sabay mariing sabi, kahit anong tingin ko, ordinaryong bitak lang to, nasaan ba dito ang napakalakas na sword intent na sinasabi niya? Nagsimula siyang magduda sa kanyang senior brother. Pero agad niyang sinaway ang sarili, hinawakan ng 2 tenga at sumigaw, Yeping, ano bang iniisip mo? Lahat ng nangyari ay patunay na isa siyang master. Pagkatapos, nilapitan ni Yeping ang bitak sa lupa, determinado ang kanyang titig, sabay sigaw, kulang pa ang pagsisikap ko, tama, yun ang dahilan, tama, yun nga. At sa sandaling yun, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isang misteryosong figura, isang swordsman na napapalibutan ng asul na enerhiya. Ang mandirigma ay nagpakita ng sunod-sunod na teknik ng espada, mabilis, matalim, at punong-puno ng kapangyarihan. Parang may malaking kampanang tumunog sa kanyang utak, nagkaroon siya ng biglaang kaliwanagan. Unti-unting naging malinaw sa kanya ang mga galaw ng espada. Sa kanyang imahinasyon, hawak na rin niya ang isang kumikinang na espada at nagsimulang magsanay. Paulit-ulit niyang ginaya ang mga galaw, mas mabilis, mas matindi, mas buo ang intensyon. Hindi siya tumigil hanggang sa maramdaman niyang umabot na siya sa mas mataas na antas. Bumalik siya sa realidad, nagulat sa liwanag na nagmumula sa marka sa lupa. Pero naunawaan niya, lahat ng ito ay gawa ng kanyang senior brother. Naalala niya ang simoy ng hangin, at naniwala siyang ito ang nagpatalas sa kanyang talento. Napaluha siya sa tuwa, sabay pagsisisi sa kanyang pagdududa. Kahit pagod na, mariin niyang sinabi sa sarili, ito pa lang ang simula. At nagpatuloy siya sa pagsasanay, walang kapaguran. 7 araw ang lumipas, sa bahay ni Su Changyu sa tuktok ng bundok. Sa loob ng silid, makikita ang isang kahon na punong-puno ng props para sa kanyang mga palabas. Nag-ayos si Su Changyu, maingat na nagtali ng buhok, handang bisitahin ang kanyang bagong junior brother. Pagkatapos mag-ayos, kalmado ang ekspresyon niya habang naglakad papunta sa pinto. Mariin niyang sinabi, ang ganda ng araw ngayon, sakto para sa isang epic na performance. Excited siyang umalis, sabik sa kanyang susunod na pagpapakitang gilas. Sa sandaling yun, makikita si Su Changyu na pagod habang naglalakad sa maliit na tulay. Hingal na hingal siya, pawisan, sabay tumingala at nagsabing, pagod na ako, sana pumili na lang ako ng ibang lugar. Pero bigla siyang napatigil, kumunat ang noo na parang sumakit ang tiyan, sabay reklamo, naalala ko lang, bakit ba lahat iniisip na madali lang mag-ensayo ng espada? Ang hirap kaya nito. Bumalik sa alaala ni Su Changyu ang nangyari 7 araw na ang nakalipas, makikita siyang kausap ang kanyang second junior sister, sabay sabi nito, senior brother, ang hina mo naman, 10 taon ka nang nag-e-ensayo ng espada, pero wala ka pa ring sword intent. Pagkarinig noon, mabilis siyang binatukan ni Su Changyu, sabay sigaw, mahina, huwag kang magsalita ng kung ano-ano kung hindi mo naiintindihan, hindi ganun kadali ang landas ng espada. Tapos, seryoso niyang inilahad, ang Four Thunder Sword style na pinag-aaralan ko ay hindi basta-basta, isa to sa top 10 sa buong Qingzhou. Noon pa,
Si Daoist Four Seasons ay sumikat sa buong Qingzhou dahil sa teknik na to. Habang nagsasalita si Su Changyu, makikita ang 4 na dragon na iba-iba ang kulay, patuloy siya. Matatag at puro yang energy ang sword technique na to, nahahati sa 4 na set, Spring, Summer, Autumn, at Winter. Kapag na-master ang lahat ng 4 na set, Spring, Summer, Autumn, at Winter, kaya nitong tawagin ang kulog ng 4 na seasons. Bahagyang pumikit si Su Changyu at nagpatuloy, at bawat set ng technique ay may 4 pang minor realms, Initial Glimpse, Mastery, Great Completion, at Pinnacle. Namangha ang babae at seryosong nagtanong, ang galing naman pakinggan, senior brother, anong level ka na ngayon? Taas noo at may ngiti ang sagot ni Su Changyu, ang Spring Thunder Sword ko ay nasa Mastery Realm na, may kabuuang 18 sword moves. Napayuko ng bahagya ang babae at mariing sinabi, Spring Thunder, lang pala, at 18 lang nagalaw. Naiinis na sagot ni Su Changyu, anong ibig mong sabihin na lang, 4 lang ang major realms sa kabuuan, sa bilis ng progreso ko, pwede na akong ituring na henyo sa Qingzhou, kahit ako lang ang nagsasabi niyan. Lumapit siya sa kanyang second junior sister, may bahid ng inis sa boses, 10 taon lang ang ginugol ni senior brother para maabot ang mastery, sa wala pang 10 taon pa, maaabot ko ang Great Completion, at sa loob ng 100 taon, maaabot ko ang Pinnacle. Pag dumating ang araw na yun, makikita mo kung gaano kalakas si senior brother mo. Nanginginig ang sagot ng babae, sabay iling, naiintindihan ko na, eldest senior brother. Tapos, seryoso siyang nagtanong, paano kung si junior brother ay makaintindi ng sword intent ng mag-isa, anong level ng talento niya sa landas ng espada? Pagkarinig ng tanong, agad na tumugon si Su Changyu na may pilyong ngiti sa mukha, sword intent, little junior sister, ang imahinasyon mo talaga, parang kabayo sa kabundukan. Sa landas ng espada, ang mga teknik ay pangalawa lang. Ang tunay na mahalaga ay ang sword intent, kapag marami kang sword intent, kahit simpleng saksak, nagiging nakakakilabot, at ang 3 malalaking bangi ng sword intent, parang pag-akyat sa langit ang hirap, ang unang antas pa lang, infinite sword intent na, sa buong 10 kaharian, isa lang ang eksperto na bahagyang nakaapak sa antas na yun, siya ang kilalang Great Void Sword Sovereign, at lahat ng kaharian ay tinatrato siyang panauhing pandangal. Pero tila hindi pa rin makuha ng babae, kaya mariing nagtanong, ang sinasabi ko lang, kung sakali lang, kung maunawaan niya, anong level ng talento yon? Walang pag-aatubiling tumugon si Su Changyu, may panunuyang ekspresyon, imposibleng imposible, kahit si junior brother, kahit pa ang number 1 genius ng Qingzhou sa loob ng 500 taon, hindi niya kayang maunawaan ang infinite sword intent. Balik sa kasalukuyan, makikita si Su Changyu na paakyat sa hagdanan, sabay mariing sambit na may kumpiyansa, nandito na tayo, sana gising na si junior brother. Pagdating sa tuktok, nakita niya si Yeping na seryosong nakatitig pa rin sa bitak sa lupa na ginawa niya. Parang hindi pa natutulog simula nang huli silang magkita, kitang-kita ang dilim sa gilid ng kanyang mga mata. Sa isip ni Su Changyu, mariing bulong, holy shit, anong nangyayari dito? Ang lalim ng eye bags niya, grabe, ilang araw na ba siyang walang tulog? Hindi kaya, na-obsess siya sa sword mark, kalokohan lang yun para lokohin siya. Ngayon tuloy, mukha akong halimaw, ang bigat ng konsensya ko. Anong gagawin ko? Nagbuntong hininga si Su Changyu, sabay mahina hong bulong sa sarili, hay, kawawang bata, para sa sekta to. Kaya kailangan mong tiisin muna, babawi ako sa iyo balang araw. Sa sandaling yun, lumingon si Yeping sa direksyon ni Su Changyu at kalmadong sinabi, eldest senior brother, nandito ka na pala. Agad na tumugon si Changyu, sabay tayo ng marangal, kumusta ang pag-eensayo mo? Tumayo ng tuwid si Yeping sa harap niya, sabay masayang sabi, naunawaan ko na, lahat to ay dahil sa swerte at tulong mo, senior brother. Mahina hong sagot ni Su Changyu, huwag kang panghinaan ng loob, normal lang sa ordinaryong tao na hindi ito maunawaan. Pero bigla siyang napatigil, sabay mariing tanong, ha? Teka lang, anong sabi mo, naunawaan mo, one? Yumuko ng bahagya si Yeping, kalmadong tumugon, oo, eldest senior brother, kasama na ang ngayong umaga, nakaka-400 na akong sword moves na naunawaan. Pagkarinig ni Su Changyu sa sinabi ni Yeping, natigilan siya. Nanlamig ang kanyang ekspresyon, tila nabigla sa narinig, pero sa loob-loob niya, halos mapaluha siya sa sobrang tawa, sabay panunuyang sabi, 400 na galaw, puhahaha,
Inaapi mo ba ako dahil hindi ako marunong mag-ensayo ng espada? Random ko lang kinayod yung markang yun. Hindi ko ba alam kung ano itsura nun? Grabe to. Baka mamatay ako sa ketetawa. Hahaha. Samantala, napailing ng bahagya si Ye Ping nang mapansin ang ekspresyon ni Su Changyu, sabay bulong sa isip, ano kaya ibig sabihin ng malamig na tawa ni eldest senior brother? Baka naman pinagtatawanan niya ako dahil kaunti lang ang naunawaan ko, pero 400 sa isang araw, hindi naman siguro maliit na bilang yun, di ba? Pero bigla siyang may naalala, sabay seryosong bulong sa isip, gets ko na, bilang isang eksperto, siguradong si eldest senior brother ay nakamaster na ng 10,000 teknik ng espada. Dahil may handang kaalaman na siya, tapos binigyan ko pa siya ng isang napakalaking swerte, kahit sino na may konting talento, kayang makaunawa ng 1,000 sa isang araw. Patuloy ang bulong ni Ye Ping sa sarili, sabay buntong hininga at napaluha, hay, mahina pa rin talaga ako. Samantala, malamig ang ngiti ni Su Changyu, at mariing nagsabi, hindi mo kailangang magsinungaling, malalim ang teknik ng espada na to, normal lang na hindi ito agad maunawaan, bilang senior brother mo, hindi kita huhusgahan dahil di mo pa ito makuha. Agad naman tumugon si Ye Ping, habang makikita ang inis na ekspresyon ni Su Changyu, hindi ako nagsisinungaling. Totoo ngang 400 na galaw, mariing sambit naman ni Changyu, sapat na yun, wala namang may gusto sa nagyayabang na wala namang tunay na kakayahan. Sa sandaling yun, nanginginig na nagtanong si Ye Ping, senior brother, sa tingin mo ba, hindi ako karapat-dapat sa 400 na galaw, kahit mahina ang talento ko, hindi ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng swerte kanina, hindi man marami ang 400, pero kaya pa rin tong maabot. Pagkarinig ni Su Changyu, malamig siyang ngumisi. May halong inis sa mukha, pero sa isip niya, 400, hindi marami, heto na naman, isa na namang tumitingin ng mababa sa landas ng espada. Sa puntong ito, inilahad na, si Su Changyu ay talagang medyo nagalit, kahit hindi siya top tier na eksperto, ang hirap na dinanas ng mga ordinaryong tao sa kanilang pag-unlad ay hindi dapat maliitin, pero ang paulit-ulit na pangungutya, sinadya man o hindi, sa mabagal niyang progreso ay sapat para masaktan ang kahit sino. Sa sandaling yun, mariing wika ni Changyu, sige, kung ganon, ipakita mo sa akin ang mga sword moves na naunawaan mo. Sabay bulong sa isip, mukhang kailangan ko siyang turuan ng kaunting leksyon, makakabuti rin to para sa pag-unlad ng batang to. Agad na tumugon si Ye Ping, sabay yuko sa harap ni Su Changyu, masusunod po. Mariing sambit ni Su Changyu sa kanyang isip habang seryosong nakatitig sa harap, naglalakas loob pa siyang pumayag, ang tigas ng ulo. Mahihirapan siyang umatras mamaya. Sa puntong ito, makikita mula sa di kalayuan sina Ye Ping at Su Changyu na nakatayo sa tuktok ng isang malaking bato, ang paligid ay napapalibutan ng magagandang ulap na tila bulak, habang ang sinag ng araw ay dumadaloy sa hangin na parang gintong alon. Sa sandaling yun, huminga ng malalim si Ye Ping, sabay compose ng sarili, handa na siyang ipakita ang kanyang naunawaan sa teknik ng espada, itinaas niya ang kanyang espada, at sa harap niya, kumislap ito sa gintong liwanag, parang sinag ng araw na isinilang sa bakal habang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa isang iglap, pinalaya ni Ye Ping ang kanyang sword intent, mabilis, matalim, at may bigat, parang hangin na may dalang kidlat. Sinimulan niyang ipakita ang mga teknik na kanyang naunawaan. Dito inilahad na, ang teknik ng espada na ipinakita ni Ye Ping ay sobrang bilis, parang agos ng ulap at tubig, sa isang kisap mata lang, umabot na agad siya sa ika-36 na galaw. Pero hindi siya tumigil, patuloy ang kanyang pagpapakita ng teknik, parang kidlat na bumubulusok sa harap ni Su Changyu, bawat galaw ay may ritmo, bawat saksak ay may intensyon, hindi ito basta-basta paggalaw ng espada, ito ay sining. Samantala, nakatayo lang si Su Changyu, may kalmadong ekspresyon sa mukha, seryoso siyang nakamasid, tila walang reaksyon, pero sa loob-loob niya, nang inig ang kanyang mukha sa gulat, hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pagpapakita mula kay Ye Ping. Sa puntong ito, nagpatuloy sa pagpapakawala si Ye Ping ng sunod-sunod na matitinding sword slash sa harap ni Su Changyu, bawat galaw ay mas mabilis, mas mabangis, parang kidlat na walang kapatawaran. Ang mga galaw ng espada ni Ye Ping ay lalong bumilis at tumindi. Kahit umabot na sa ika-36 na galaw, wala pa ring senyales ng paghinto, hanggang sa umabot sa ika-108 galaw. Kasabay nito, isang nakakabinging kulog ang sumabog sa kalangitan, tila tribulation lightning na kulay ginto ang bumalat sa paligid. Napako sa kinatatayuan si Su Changyu, tulala,
Habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harap niya, daan-daang kidlat na nagtipon-tipon, bumuo ng isang dragon ng kulog. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang tanawing yun, ilang ulit na itong lumitaw sa kanyang mga panaginip. Habang patuloy si Ye Ping sa pagpapamalas ng kanyang sword technique, isang dragon na kulay crimson ang bumaba mula sa langit, sabay bitaw ng isang napakalakas na dragon's roar. Hindi makagalaw si Su Changyu, parang natuyuan ng hininga sa sobrang pagkagulat, bulong niya sa sarili, ang dragon's roar, ito ang tunay na anyo ng lubusang pagmaster sa Four Thunder Sword technique. Pangarap ko sa loob ng maraming taon na maabot ang great completion ng Spring Thunder Sword, na marinig ang maalamat na dragon's roar kahit isang beses lang, mamamatay na akong masaya. Pero itong batang nasa harap ko, nagawa niya ito sa loob lang ng 7 araw ng pagsasanay. Napasigaw si Su Changyu, hindi makapaniwala, hindi ito posible, imposibleng imposible. Pero hindi pa tapos ang pagkagulat niya, makalipas ang 5 hinga, isa pang dragon ang lumitaw, ngayon ay kulay berde. Isang bagong dragon's roar ang sumabog, isang thunder dragon na binuo mula sa purong green lightning, simbolo ng Summer Thunder Sword, Great Completion. Bago pa ito tuluyang maglaho, sumunod agad ang Autumn Thunder Dragon, halos sabay silang lumitaw. 2 dragon's roar na nag-uunahan sa karangalan, ang Summer at Autumn Swords ay sabay na umabot sa Great Completion, isang pangyayaring hindi pa kailanman nangyari o narinig. At sa sandaling yon, hindi bumagal ang espada ni Ye Ping, bagkus, lalo pa itong bumilis. Mas mabilis, mas matalim, hanggang sa halos magmistulang multo ang kanyang galaw. Ang pinakamatinding espada sa Four Thunder Sword technique, ang Winter Thunder Sword, ay sa wakas, umabot na rin sa Great Completion. Pero ang pakiramdam na dala ng espada niyang ito, ay kakaiba, ibang-iba sa unang 3. Nang masilayan yun, halos hindi may pinta ang mukha ni Su Changyu, parang biglang bumagsak ang lupit ng taglamig. Tila naglaho ang lahat ng buhay, hindi huminto si Ye Ping hanggang sa ika-432 galaw. Doon lamang natapos ang 7 araw na demonstrasyon ng kanyang pag-aaral. Sa puntong ito, makikita si Su Changyu na nakakunot noo, tulala sa matinding pagkagulat, tila napako sa kinatatayuan, mariing nakatitig kay Ye Ping na may seryosong ekspresyon, puno ng determinasyon. Dito inilahad, sa sandaling ito, naabot na ni Ye Ping ang great completion ng 4 na sword techniques ng Four Thunder Sword, Spring, Summer, Autumn, at Winter. Ngunit hindi gumalaw si Ye Ping. Mariing siyang nagsalita, tila may bumabagabag sa kanyang isipan, hindi, may mali, parang masyado akong umaasa sa espada mismo. Patuloy ang kanyang pagninilay, hindi pa kontento, ang formless daw ang pinagmumula ng lahat ng bagay, ang kawalan ay siyang tunay na pag-iral, pagmasdan ang mga bagay sa likod ng mga bagay, pag-isipan ng sarili sa likod ng sarili. Bigla siyang napatigil, tila may naalala, sabay sabing, yun pala, nililimitahan ako ng espada mismo. Sa wakas, naiintindihan ko na, ito ang tunay na nais iparating sa akin ni eldest senior brother. Nang marinig yun, si Su Changyu ay parang isang multo sa sobrang putla ng mukha, parang naubusan ng dugo. Nagpatuloy si Ye Ping, itinaas ang kamay, idinampi sa harapan, sabay mariing nagsalita, susubukan ko, ang espada ng karaniwang tao ay pumuputol sa leeg sa itaas at sa atay at baga sa ibaba, walang pinagkaiba sa isang tandang na nakikipaglaban, pero ang espada ng anak ng langit ay ginagabayan ng 5 elemento, binubuksan ng yin at yang, at ginagamit ang lahat ng bagay sa ilalim ng langit bilang talim nito. At sa isang iglap, nagliwanag ang mga mata ni Ye Ping, unti-unting lumitaw ang isang espada na walang anyo, gawa sa gintong enerhiya. At boom, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa kinatatayuan ni Ye Ping, lumikha ng bugso ng shockwave sa paligid, nagkabitak-bitak ang mga bato sa lupa. Nang masaksihan yon, napakunot ang noo ni Su Changyu sa matinding pagkagulat at mariing napabulong sa sarili, holy shit, huwag mong sabihing nagkakaroon siya ng panibagong, bigla ang pagkaunawa, mula lang sa pagde-demonstrate ng sword moves, seryoso ba to? Nananaginip ba ako? Kung ang Winter Thunder Sword na naramdaman ko kanina ay ang sukdulan ng paglipol at kamatayan, ang aura ngayon ay kabaligtaran, puno ng muling pagsilang at pagbuhay, isang saglit lang ang lumipas, pero pakiramdam ko'y parang 10,000 taon na ang nakaraan, nag-uumapaw sa enerhiya, nagpapatuloy ng walang katapusan, at sa puntong yun, makikita si Su Changyu na nakatayo sa harap ng isang napakalaki at matayog na puno kulay berde, mahiwaga, at tila puno ng buhay. Isang puno na parang Tree of Life mismo.